Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, top 8 most wanted sa Northern Samar na dating NPA arestado, dating CTG members sumuko. Naputol na kamay ng pulis sa Camarines Sur, matagumpay na naidugto. Nationwide school safety drill ipinagpaliban ng DepEd. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Arestado ng mga otoridad sa Samar ang isang dating miyembro ng New People's Army o NPA na kabilang sa top 8 provincial most wanted persons ng Northern Samar dahil sa kasong murder. Kinilala ang suspect sa alias Nadoro, 60 anyos at residente ng Calbayog City, Samar. Siya ay dating miyembro ng isang unit ng Communist Terrorist Group o CTG at inaresto noong Agosto 21 sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng korte noong 2021. Samantala, isang 32 anyos na babaeng CTG member na kinilalang si alias Heidi ang voluntaryong sumuko sa mga otoridad sa Oras, Eastern Samar noong Agosto 22. Ayon sa pulisya, nagpasya siyang magbalik loob upang makasama ang kanyang pamilya at mamuhay ng mapayapa. Matagumpay na naidugtong ng mga doktor sa Bicol Medical Center ang naputol na kaliwang kamay ni Police Staff Sergeant Noli Miranya matapos siyang tagain ng isang suspect sa San Jose, Camarines Sur noong Agosto 22. Ayon sa ulat ng pulisya, rumesponde si Miranya at iba pang operatiba sa sumbong tungkol sa isang lalaking armado ng itak na umano'y nananakit sa barangay Kalalaha. Sa operasyon, nilapitan ng suspect ang mga pulis at tinaga si Miranya na nagresulta sa pagkakaputol ng kanyang kaliwang kama. Sa kasalukuyan, patuloy na minomonitor ang kalagayan ni Miranya habang nagpapagaling sa ospital. Samantala, binigyang pugay ng PNP at National Police Commissioner Napolcom ang ipinamalas na katapangan ni Miranya kasabay ng pagtitiyak na makatatanggap siya at ang kanyang pamilya ng karampatang benepisyo at suporta. Ipinagpaliban ng Department of Education o DepEd ang nakatakdang nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents dahil sa masamang panahon at kanselasyon ng face-to-face classes sa ilang lugar. Ayon sa DepEd, ang drill na orihinal na gaganapin sa Agosto 25 ay ililipat sa unang linggo ng Setyembre 2026. Ito ay upang magbigay ng sapat na panahon upang matiyak na ang aktibidad ay naaayon sa mga rekomendasyon ng mga eksperto sa panahon, disaster preparedness, child protection at psychosocial support. Bago ito, nanawagan ang Philippine Psychiatric Association o PPA at Philippine Society for Child and Adolescent Psychiatry o PSCAP na ipagpaliban ang mga live attack simulation. Ayon sa kanila, maaaring magdulot ng psychological harm ang hyper-realistic drills at mas mainam ang mga alternatibong tulad ng tabletop exercises at trauma-informed protocols. Sa kabila nito, tiniyak ng DepEd na ang drill ay magiging angkop sa edad ng mga mag-aaral at trauma-informed, habang iniiwasan ang mga makatotohanan o mararahas na simulation na maaaring magdulot ng takot o pagkabahala. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renza Linon, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.